Super Bagyong Juan. Pinatikim ang kanyang bagsik sa mga lalawigan sa Hilagang Luzon. Isabela, kung saan naglandfall ang bagyo, isinailalim na sa state of calamity. Daan-daan, inilikas. Saan po kayo pupunta? Ilang biyahe ng mga aeroplano at barko, kansilado. Mga taga Metro Manila na dating hinagupit ng Ondoy, maagang naghanda para makaiwas sa trahedya. Ambulansya na may sakay na pasyente tumagilid matapos mabangga sa isang kotse sa Maynila. Kahit bumabagyo, Manny Pacquiao, itinuloy pa rin ang training. Sa Yuskup, sawang biglang lumabas mula sa manhole. Lumikha ng takot sa Parañaque. Charis! Muling humataw sa concert stage sa Las Vegas. Binigyan pa ng standing ovation. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Ay, mga kapuso, tingnan nyo po yung tricycle na yan. Ano yung pinaglalaruan ng napakalakas na hangin. Kuha po yan kanina sa lalawigan ng Isabela kung saan pumasok sa kalupaan o naglandfall, ika nga, bago magtanghali ang super bagyong Juan. Halos wala na po makita sa lungsod ng Baguio sa lakas po ng ulan. Sa tindi po ng ulan at hangin, zero visibility, mga kapuso. Ito naman ang karagatan sa may Santana, Cagayan. Ayan po, sa Cagayan po yan. Hinagupit din yan ng super bagyo, tumbahan ng mga puno sa highway. Naputol po ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng naturang probinsya. La Union po yung kuha na yan, mga kapuso. Daang-daang mga kababayan rin natin ang lumikas. Silip lang po yan sa ilan sa mga idinulot ng pagupit o paghagupit ng super bagyong Juan sa iba't ibang lalawigan sa Hilagang Luzon, mga kapuso. Samantala, babalikan po natin ang lalawigan ng Isabela. Ito na naman si tricycle, mga kapuso. Mantakin nyo, naiangat ng hangin ang tricycle, mga kapuso. At tapos ay, buti na lang walang sakay. At makikita nyo rin, mga kapuso, masdan nyo ang pagbaksak ng ulan dun sa semento sa hagdanan. Mga puno na, ayun, yung sa bandang kanan nagtumbahan mga kapuso. Yan naman po ang iba't ibang mga antena na nakapatong sa iba't ibang istruktura. Tapang ng mga taong yan, mga kapuso natin, na sinusubukan pong sagipin kung ano pang masasagip nila habang sinasalanta ng bagyo. Kamuntik ng pati sila ay matangay ng hangin. Magandang gabi po! Buong puwersa ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs sa mga probinsya sa Hilagang Luzon na hinagupit ng Super Bagyong Juan. Nakatutok sa Cagayan, si Marisol Abduraman. Nakantabay naman sa Baguio City si Ruth Cabal. Nasa Ilocos Sur si Mark Zambrano. Nakabantay po si Susan Enriquez sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. May mga nakansila na pong biyahe ng eroplano. Makikibalita rin tayo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Campo Aguinaldo na tinututukan ni Rauna Crisostomo. Kasalukuyan pong nararamdaman ang bagsik ng Super Bagyong Juan sa lungsod ng Baguio. Bilang pag-iingat, isinara na muna ang Cannon Road at iba pang mga kalsada sa lalawigan ng Apayao at Benguet. Nakatutok po doon live si Ruth Cabal. Ruth, kamusta na dyan ngayon? Mel, Mike, ngayong hapon lang natin simulang naramdaman ang bagsik ng Bagyong Juan nga dito sa Baguio City. Pero mas maaga pa riyan ay patindi na ang paghahanda ng mga otoridad at ng mga residente. Pasado alas 2 ng hapon nang magsimulang bumayo ang malakas na ulan at hangin dito sa Baguio City. May ilang lugar nag-zero visibility.
Mangilan-ngilan lang ang nangahas mamasyal sa mga kilalang tourist spots. Pero di pa man kalakasan ng ulan kaninang makapananghali, naabutan ng GMA News si Mang Dionisio na nagsasara na ng pinagtatrabahuhang shop. Nakaligtas siya ng mag-landslide sa Crescencia Village nung kasagsagan ng bagyong Pepeng nung isang taon. Mahigit 20 tao ang namatay dito, 6 ay kamag-anak niya. Baka biglang guguhan kasi palakas tong hangin at saka ulan. Saan ho kayo, lilikas kayo o may iba kayong tutuluyan? Meron dyan sa baba. Sa City Camp Laguna, karaniwang binabaha pag may bagyo. Naghahanda na ring lumikas ang ilang residente sakaling magtuloy-tuloy pa ang malakas na ulan. Kasi baka mamayang gabi lalakas ang ulan, maaabot po yung bahay namin. Sa report ng City Disaster Coordinating Council, bago mag-alas 5 ngayong hapon, wala pa naman raw mga na-monitor na landslides. Maraming ulat ng mga bumagsak na puno. Pero ang Cannon Road pinasara na ng DPWH dahil hindi naligtas magbiyahe doon dahil sa mga nalalaglag na bato. Mahigpit ring binabantayan ng CDCC ang 7 barangay dito sa Baguio. Yung mga high-risk areas na where there are landslides which are prone to happen, tsaka yun nga ang mga bahay na made of light materials na madaling itulak ng hangin, yun ang mga binabantayan natin. At saka alam nyo, maraming pine trees dito na madaling mabuwal. Sa report ng Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, may landslides na sa ilang bahagi sa Apayao. Kaya may kalsadang mga nakasara na. Ganun din sa Benguet. Nagkaroon na ng preemptive evacuation sa Barangay Coros sa Tublay, Benguet, Kayan East sa Mountain Province at sa Tabuk sa Kalinga. Sa buong rehiyon, nakahanda naman raw ang mahigit 700 evacuation centers. Mel, Mike, mula nga kaninang hapon hanggang sa mga oras na ito, walang tigil yung malakas na ulan at hangin dito sa Baguio City. Wala na rin kuryente sa malaking bahagi ng syudad. Samantala sa pinakahuling ulat na natanggap natin mula sa Office of Civil Defense CAR, meron ng isang kumpirmadong patay at isang sugatan sa Busol Watershed. Dito rin yan sa Baguio City matapos silang mabagsakan ng puno. Mike? Ruth, yung pinakita nyo ngayon lamang, pwede ba natin makita ulit yung ganyang klase ng panahon dyan sa Baguio? Lumalala ba ang panahon dyan o bumubuti na kahit konti man lang? Ngayon at ang Baguio, baka mamayang gabi o bukas, papalabas na ng Pilipinas, Ruth? Mel, Mike, steady lang na ganito yung weather dito, no? Talagang malakas pa rin yung ulan, saka malakas yung hangin. Mula pa yan kaninang mga alas 2 ng hapon, kaya nga matindi rin yung pagbabantay ng mga otoridad dahil nga ang madalas na mangyari dito, 90% kasi dito ay mountainous area, landslides. Kaya yun ang talagang inaantabayanan at pinag-iingatan nga ng mga otoridad. Kaya may mga preemptive evacuation na dun sa mga landslide-prone areas. May mga kababayan ba tayo dyan na inilikas na yung mga nakatira doon sa mga lugar kung saan posible magkaroon ng pagguho ng lupa o landslide? Di ba marami dyan mga bahay dyan sa Baguio, tsaka yung mga karating lugar dyan na nasa mga tagiliran, mga matataas na lugar at malabugdukin na mga lugar, Ruth? May kaninang hapon nung nag-check tayo doon sa City Disaster Coordinating Council, may mahigit isang individual na daw yung inilikas. Pero dyan yan sa may bahagi ng City Camp Lagoon, yan naman yung flood-prone areas. Medyo mababa yung lugar na yan, kaya yan naman ay binabaha rin. Kaya yun muna yung mga unang inilikas kanina, Mike. Maraming salamat mula sa lungsod ng Baguio, Ruth Cabal. Balikan natin ang Cagayan na isa sa mga kauna-unahang binayo ng Super Typhoon Juan. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol! Mel, sa mga oras na ito dito sa ating kinatatayuan sa Santa Ana dito pa rin sa Cagayan, patuloy tayong nakakaranas ng malakas na hangin na may kasamang pabugso-bugsong pag-ulan. Ganito ang naranasan natin simula nga nang mag-umpisang maranasan nga natin ang malakas na hangin at ulan dito yan sa bayan ng Santa Ana. Samantala lumihis man ang bagyong Juan, hindi pa rin nakaligtas ang bayan nga ng Santa Ana sa hagupit nito. Umaga pa lang, nagpatikim ng bagyong Juan ng hangin at ulan. Si Lorna Alonzo, hindi alintana ang ulan. Tuloy sa pagtatali ng kanyang bubungan. Ayaw na rin niya kasing maulit ang naranasan nila noong mga nakaraang bagyo kung saan tinangay ng malakas na hangin ang kanilang bahay. Wala kaming naisama ng kagamitan. So, tinangay? Oho. Ngayon ho ba, mas gusto niyong itali na lang? Sa tingin niyo po ba
ba ligtas na kayo kasi umalis na lang kayo dito? Hindi kahit na itatalay namin pero umalis kami rin. Maaga rin daw silang nagbalot ng mga gamit bilang paghahanda sa paglikas. Pati gasera at posporo inihanda. Naging maagap din ang ilang residente. Kanya-kanyang tali ng kanilang mga bubungan. Ang mga mangingisda naman, nanigurado. Itinali na rin ang kanilang mga bangka. Ang iba, sama-sama pang binuhat ang kanilang mga bangka mula sa dalampasigan papunta sa malapit na kalsada. Bago magtanghali, lalong naramdaman ang bagsik ni Juan. Lalong lumakas ang hangin at ulan. Halos wala nang makita sa daanan. Nakahambalang ang mga natumbang puno sa daan. Ang mga nilipad na sanga ng puno nagkalat sa kalsada. Kita rin ang sungit nito sa baybaying dagat. Kaya naman bandang tanghali, dumagsa na ang mga residente sa munisipyo. Parang bibigay yung bahay na. Kaya natakot na lang. Sa ngayon, mahigit 70 pamilya na ang nawala ng tirahan. Yung mga mahihina ng material na alam mo naman, although hindi directly hit itong aming bayan, yung mga mahinang material na bahay ay medyo nasira. Ang mga dumagat na ito, ibinaba pa ng PNP Maritime Group mula pa sa bundok. Hindi kami ganong makababa yung mga pamilya namin dahil namatayan kami po, ma'am. Nandun pa yung mga bangkay. Ang mag-anak na ito naman nasa gitna ng mga miyembro ng Coast Guard sa ganang papasaherong barko. Galing daw sila sa Apari, Cagayan at papunta sa ng Calayan Islands. Pinapunta rito sa shore para mas safety sila kasi mag-a-anchor sa shelter area yung one. Nananawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana ng tulong para sa mga apektado nilang residente. Mel? Marisol, yan nga ang aking tatanong sa iyo, no? Kamusta ang mga relief, ang pagkain at mga pangangailangan ng mga evacuees? Ayon sa Municipal Disaster Coordinating Council dito sa Santa Ana, sa ngayon, sapat pa raw ang kanilang supply para sa mga apektadong residente, pero ina-anticipate na raw kasi nila na madadagdagan pa ang bilang ng mga ito dahil hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagdating ng mga evacuees dito nga sa kanilang mga evacuation center. Kaya nga gusto nilang iparating sa lahat daw ng gusto makatulong para sa kanilang mga apektadong residente dahil Mel, ilan sa mga ito ay talagang nawala na ng tirahan kaya matagal-tagal na panahon din silang mananatili sa mga evacuation center. So ibig sabihin din yan, kailanganin din nila ang supply ng mga pagkain ng matagal na panahon. Ang tabayanan namin ang karagdagang ulat mula sa iyo. Maraming salamat, Marisol Abduraman. At samantala, alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa lalawigan naman ng Ilocos Sur. Isa po yon sa mga lalawigang inaasahang direktang daraanan ng Super Bagyong Juan bago tuluyan siyang lumabas ng teritoryo ng Pilipinas. Mamaya po pakikita namin sa inyo yung mapa. Imbis na pa ganun, medyo lumundo po ng konti pababa baka nga hanggang Ilocos Sur. Nasa bayan po ng Candon ngayon live si Mark Zambrano. Mark, kamusta dyan? Mike, sa mga oras nito dito sa bayan ng Candon, dito sa Ilocos Sur, ay pansamantala munang pinutol ang supply ng kuryente para maiwasan ng kahit anong sakuna na mangyayari dahil nga sa inaasahang palala ang panahon mamayang gabi. Bagamat na hindi pa nga tuloy ang inabot ng bagyuan itong rehiyon na ito, ay hinagupit na ng napakalakas na hangin ang ilang bayan dito sa Ilocos Sur. Alas 4 ng hapon pa lang ramdam na sa ilang bayan dito sa Ilocos Sur ang lakas ng hanging dala ng Super Typhoon 1. Hindi naging madali ang biyahe mula Ilocos Norte papuntang Ilocos Sur kung saan inaasahang lalabas ang bagyo. Maraming puno ang nagtumbahan, malakas ang hangin. Sa bayan ng Narvacan, kitang-kita ng GMA News ang ilang residenteng pilit nilalabanan ang hangin habang bumabiyahe. Nagkalat ang mga dahon at pira-pirasong kalat sa mga kalye ng bayan ng Candon. Dahil din sa tindi ng ihip ng hangin, bumagsak ang malaking punong ito sa bayan ng Santa Maria. Pinagtulungan ng ilang residenteng putulin ang mga sanga nito para makadaan ang mga sasakyan. Tila nangangalit din ang tubig sa tabing dagat. Mike, patuloy na inaantabayanan ng mga residente dito ang posibleng lalong paglala ng panahon habang lumalalim mga gabi. Lalo na papalapit ngayon ang Bagyong Juan. Samantala, narito ang mga lokal na numero na pwedeng tawagan ng mga residente dito para humingi ng assistance. Ang Office of the Mayor pwedeng matawagan sa 742-6136. Ang Philippine National Police naman 742-6043. Ang Bureau of Fire Protection sa 742-6558. At ang City Information Office
sa 0928-500-1022. Mike? Mark, kamusta ang panahon dyan? Palala pa ba? Mike, kaninang mga alas 5 ng hapon, nakaranas tayo ng pabugsong pag-ulan. Pero ang talagang pinoproblema ng mga tao dito ay hindi ang buhos ng ulan, kundi yung napakalakas na ihip ng hangin. Napakarami ng nasirang establishmento dito ay yung mga puno nagtutumbahan na. At inaasahan din nila na mamaya lalakas din ang hangin at sasamahan na rin yan ng napakalakas na pagbuhos ng ulan. Pero mukhang handa na ang mga residente, lalo na dito sa bayan ng Candon, Mike. Mark, patapos na ang coverage natin dyan sa Ilocos Sur, pakidaanan daw yung Narvacan Elementary ba? Narvacan Central School. Dahil may pinapagawa doon ang Kapuso Foundation, ang GMA Kapuso. Malaman lang natin kung naapektuhan yan nung pagdaan ng bagyo dyan sa may lugar ninyo, Mark? Yes, Mike. Okay, maraming salamat, Mark Sabrano. Nawala naman ang supply ng kuryente ang bayan ng Poso Rubio sa Pangasinan. Kasabay ng pagbayo ng malakas na hangin. Nakatutok doon live si Jiggy Manica. Jiggy! Mel, hindi man tuluyang o direktang naapektuhan ng bagyong Juan, itong bayan ng Poso Rubio ay nagparamdam naman ng hagupit ang bagyong ito. Ito ang inabutan ng GMA News pagpasok ng Pangasinan, partikular sa bayan ng Poso Rubio. Ramdam ang malakas na hangin at pabugso-bugsong pagulan habang bumabayo ang bagyong Juan. Dahil sa lakas ng hangin, kinailangan pa namin lagyan ng mga batong pabigat ang mga satellite antenna ng video phone, habang ang likod ng dala naming van ang nagsilbi naming mobile newsroom. Bandang alas 3 nang mawala ng kuryente kasabay ng pagtama ng malakas na hangin. Pero yung ulan niya mahina. Hangin lang malakas. Saradong munisipyo at iba pang mga tanggapan ng pamahalaan dito. Tanging ang mga miyembro ng PNP Poso Rubio ang nagsasagawa ng monitoring sa kalagayan ng mga residente. Sa ngayon wala pang naiulat na pinsala sa kabuhayan at buhay dahil sa bagyong Juan, bukod sa mga punong naputol at humarang sa daan. Hindi naman kami napiktuhan. So para sa awa ng Diyos, wala naman pang reported na injury o casualty. At napagsabihan naman natin yung ating mga kababayan na paghanda nitong bagyong ito dahil medyo may kalakasan ngayon sa pag-asa. Mel, sa mga oras na ito ay nararamdaman natin ang malakas na hangin at pagulan dito mismo sa bayan ng Poso Rubio. At ang entabladong ito ng munisipyo nagsisilbing kanlungan ng news team para makapag-live. At ang tanging generator nagsisilbing o nagbibigay ng elektrisidad para sa aming mga kagamitan. Dahil sa mga sandaling ito ay balot ng kadiliman itong bayan ng Poso Rubio. Mel? Jiggy, Sabado pa lang tayo'y nagpa-advance na dyan ng ating mga relief goods sa GMA Dagupan. Kung sakasakaling mga ilangan ay meron kaagad na maihinga ng mga relief goods. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manica. Zero casualty kung tawagin ang target ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa panalala sa hapon ng super bagyo na yan na Juan. Pero may naitala ng patay. Nakatutok si Rauna Crisostomo Wai mula sa tanggapan ng NDRRMC. Rauna, ano nang pinakahuli dyan? Mike, kanina nga sa update ng NDRRMC, bandang alas 3 ng hapon, isa na ang patay at 3 naman ang sugatan dahil yan sa bagyong Juan. Pero kumpiyansa pa rin ng NDRRMC na mas kakaunti ang casualties ngayon dahil nga nakapaghanda raw ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Mahigit 3,000 katao o 700 pamilya na ang nailikas mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Pero di pa rin naiwasan ang casualties. Nalunod sa ilog si Vicente Decena, 53 years old ng Tuguegarao, habang sinasagip ang kanyang kalabaw. Isang batang babae naman ang nasugatan ng matumbahan ng poste ng kuryente sa Santa Ana, Cagayan. Habang 2 babae ang nasugatan ng basag na salamin sa Tuguegarao. Halos 300 pasahero ang stranded sa pier ng Batangas, Puerto Real at Apari dahil sa pagkansela ng mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Ilang kalsada rin ang isinara dahil sa landslides. Kabilang dyan ang daan mula Baguio City sa Benguet hanggang Nueva Vizcaya. Gayon din mula Cagayan Valley, Nueva Vizcaya hanggang Tuguegarao. Sarado rin sa Apayao, ang Claveria, Calanasan Road, Mabanong Section at Leneng, Cabugao Road. Ay, huwag muna magbiyahe ngayon dahil sigurado lang hindi kayo makadaan ng smooth dahil maglalagari tayo, mag-chainsaw tayo muna ng mga mag-clear tayo ng kahoy.
Kaninang umaga sa briefing ng NDRRMC, inireport ng mga pinuno ng iba't ibang ahensya ang ginawang paghahanda sa kabilayan ng di pagdalo ni Pangulong Noynoy Aquino. Si Executive Secretary Paquito Ochoa ang dumalo sa briefing na nahuli ring dumating. I have briefed the President yesterday, and early this morning I talked to him over the phone. I gave him the briefings which which were presented this morning. And sabi ko, you don't have to be suggested. Hindi naman kailangan ng kwan dito. Ang AFP, PNP at BFP nakaalerto na ang mga tauhan kasama na rin ang mga rubber boats, ambulansya, fire trucks at mga sasakyang panghimpapawid. Naganda na rin ang DSWD ng pang 7-day relief packs sa halip na 3-day relief packs lang sa utos na rin ni Pangulong Aquino. We also have an additional 2,000 packs at our national warehouse in coordination with General Ramos anytime we need to airlift after the typhoon has gone through. Muling ipinaliwanag ng DepEd ang pulisiya sa pagkansela tuwing may bagyo. Otomatikong suspendido ang klase sa preschool kapag itinaas ang signal number 1, hanggang elementary at high school naman kapag signal number 2 at hanggang kolehiyo pag signal number 3. Please do not wait for any further announcements from DepEd. Announcements from DepEd, therefore, will concentrate on those other areas that will have other risks aside from those that are connected with the storm signals. Malaking kawalan naman sa kaba ng palay at mais ang pananalasa ng bagyo sa Northern Luzon. The potential damage to crop they're looking at is about 157,000 hectares of planted in rice and about 25,500 hectares planted in corn. Bago pa ang landfall kanina, nasa NDRRMC na rin ang mga representatives ng UN at USAID para magatid ng tulong at suporta sakaling kailanganin ng ating mga kababayan. Samantala, Mike, sa mga oras na ito ay nagkakaroon ngayon ng update ang NDRRMC Executive Director na si Yusek Ramos. Babalitaan natin kayo mamaya kung ano ang kanyang update sa kalagayan ng bagyo ngayon. Mike? Rona, kung wala pa, malaman natin kung saan punto magkakaroon ng kwenta ang dyan sa Campo Aguinaldo, ang NDRRMC, nung halaga ng pinsala, lalong-lalo na sa mga pananim, dahil mga tinamaang lugar, doon maraming agrikultura, lalo na bigas at panahon ngayon ng ani. Rona? Tama ka riyan, Mike. Tinanong natin yan kanina kay Executive Director Ramos at ang sagot niya sa atin, gustuhin man daw ng kanilang grupo na mag-estimate ay hindi raw sila makalabas dahil sa lakas ng hangin at ulan na rin na nararanasan sa Northern Luzon. Babalikan daw nila tayo kung ano yung pinaka-update nila sa estimated damage lalo na sa ating mga crops doon. Mike? Maraming salamat mula sa Campo Aguinaldo, Rauna Crisostomo. Narito na ho ang pinakahuling impormasyon tungkol sa Super Bagyong Juan mula mismo sa Deputy Administrator ng Pag-asa, si Dr. Nathaniel Servando. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Servando. Nasaan na ang Bagyong Juan? Magandang gabi, Mel. Kami dito sa Pag-asa ay patuloy na minomonitor ang takbo ng Bagyong si Juan. At sa kasalukuyan, ito ay namataan na nasa layong 120 kilometers na sa timog kanluran ng Tugigaraw City. Taglay pa rin ang pinakamalakas na hangin na umaabot ng 180 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 19 kilometers per hour pakanluran, timog kanluran patungong sa pagitan ng lalawigan ng Ilocos Sur at La Union. Sa kasalukuyan, ang signal number 3 ay nakataas pa rin sa mga susunod na mga lalawigan, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Quirino, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte at La Union. Samantalang signal number 2 ay patuloy na nakataas sa mga lalawigan ng Batanes, Babuyan at Calayan Group of Islands, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac at Tarlac. Samantala, ang signal number 1 ay nakataas ngayon sa mga lalawigan ng Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan,
Rizal, Cavite, Laguna, Northern Quezon, kasama na ang Polillo Island, Batangas, at kasama na ang Metro Manila. Mel? Dr. Servando, humina na po yan, kumpara kanina, yung Bagyong Juan. Pero may posibilidad bang lumakas uli ito o magpapatuloy na itong humina o lumabas na sa ating bansa? Sa ngayon, taglay nito ang lakas na hangin na 180 kilometers per hour. Mas mahaba kaysa kaninang umaga habang ito ay tumama ng kalupaan na umabot ng 225 kilometers per hour. Ay inasahan namin na ito ay hihina habang ito ay nasa kalupaan. At kapag ito ay lumabas ng Philippine Area of Responsibility at tinataya namin na ito ay lalabas bukas ng hapon, ito ay maaring lumakas pa kung sakaling na hindi magbabago ang kanyang pagkilos, Mel. Ulitin ko lamang po, Dr. Servando, sabi niyo pwede pa siyang lumakas ulit? Sa ngayon, wala po kaming nakikitang indication na ito ay hihina or tumigil pa sa ating kalupaan. Mel? Wala kayong nakikitang indication na ito ay hihina? What I mean, indication na ito ay tumigil o bumagal, no? Ang pinag-usapan natin yung bilis. Yung bilis ng bagyo. Ibig yung sabihin ninyo, no? So, ang tanong lang ng taong bayan dyan, ganito, kailan ho inaasahang makakalabas yan o matatapos yung pananalasa ng bagyo? Inaasahan namin na mamayang gabi, ito ay lalabas sa lalawigan, sa pagitan ng lalawigan ng Ilocos Sur at La Union. At bukas ng hapon, inaasahan namin na ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan natin na bukas ng hapon or early morning ng Wednesday, ay ito ay papalabas na, tuloy ng alis ng papalayo ng ating bansa. Pero Dr. Servando, magiging maulan pa rin ba dito sa magdamag sa atin, dito sa Metro Manila? Ang Metro Manila sa ngayon ay signal number 1 at inaasahan natin na magkakaroon ng maulap na papawirin at paminsan-minsan makakaranas na pag-ulan sa ibang bahagi ng Metro Manila at paminsan-minsang bugso ng hangin, Mel. Pero hindi ho babagyuhin dito, ibig niyo sabihin? Hindi na po dahil papaalis na ang bagyong si... Dr. Servando, maalala ko yung mga Doppler radar, nagamit ho ba yan sa pagsukat ng ulan? Dahil po ang bagyong si Juan ay tumama sa may northern part ng Isabela at ito ay nahagip ng aming APARI radar. Although yung APARI radar namin ay luma, ito ay nakatulong pa rin upang masundan o matrack at mamonitor ang kanyang pagkilos at lakas ng hangin habang ito ay tumama nga na kaninang umaga sa may dulong bahagi or northern part ng Isabela. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Nathaniel Servando, ang Deputy Administrator ng PAGASA. Samantala, 16 na domestic flight at 2 international flight ang nakansela na sa ngayon para sa araw na ito. At dahil po yan sa Bagyong Juan pa rin. Mula sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan. Mike, halos lahat ng nakanselang flights ay patungong Northern Luzon o Hilagang Luzon kung saan nananalasa ang Bagyong si Juan. Kabilang sa canceled flights ng 2 biyahe ng Philippine Airlines patungong Lawag, 2 flights ng Sea Air patungong Basco, Batanes, 2 flights ng Cest Air patungong San Fernando, La Union, at 4 na flights patungong Tuguegarao ng Air Philippines. Si Irene, inabutan namin kanina sa NAIA. May flight daw sana siya papuntang Tuguegarao, Cagayan, pero stranded siya dahil kasama ang kanyang biyahe sa mga nakansela. Kaysa magbabas po ako, stranded din po sa kawayan po. Ayon sa pamunuan ng NAIA, bagamat may mga kanseladong biyahe, wala naman daw naging problema sa mga apektadong pasahero. Wala naman kaming reports of any congestion since this morning kasi I'm sure na advice na sila ahead of time ng mga airlines nila because as early as 2 days ago, lahat nakamonitor na tayo dyan. No? So, kinalculate na rin yun ng mga airlines. Ang Cebu Pacific ang may pinakamalaking bilang ng canceled flights ngayong araw. 6 dito ay domestic flights patungong Kawayan, Isabela, Tuguegarao at Lawag. Nakansela din ang 2 flights na Clark, Macau ng Cebu Pacific.
Pero dahil isang linggo ng pinaghahandaan ng Bagyong Juan, paggabi, inabisuhan na nila ang mga pasahero sa mga rutang tatamaan ng bagyo. Nag-call out kami kagabi. Nilagay din namin siya sa aming Twitter account, Facebook account para maabisuhan na yung mga pasahero namin. So far, ito pa lang naman yung canceled natin. Sa ngayon, Mark, pinapayuhan ng mga pasahero ng mga nakanselang flights na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company. Ito'y malaman nila kung kailan at anong oras ang kanilang mga rescheduled flights. Mike? Susan, nagbabaka sakali lang ako kung naglabas ng impormasyon yung mga kumpanya ng mga airlines sa ngayon kung may posibilidad na may mga karagdagang flight na makansela pa ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, Susan? Yan din ang gagawin natin, Mike, dahil sinasabi nga nila na malalaman pa rin natin sa mga darating na oras kung magkakaroon pa ng mga canceled flights mula ngayon hanggang bukas ng umaga, lalo't hindi pa lumalabas ng bansa ang bagyong si Juan. So kailangan talaga yung mga pasahero sa mga eroplano ngayong gabi hanggang bukas, manmanan mabuti yung mga website, yung mga Twitter at Facebook ng mga airline para malaman kung ano mangyayari sa kanilang pagbiyahe. Susan, maraming salamat sa iyo dyan sa NAIA Terminal 3. Dumako naman tayo ngayon sa lalawigan ng Isabela kung saan nagdeklara na ng state of calamity dahil sa Bagyong Juan. Pinakamatinding tinamaan ng lalawigan ng Isabela. Pinabagsak ng super bagyo ang halos 100% o lahat ng mga linya ng komunikasyon. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark! Mel, ngayon lamang nilubayan ng Bagyong Juan itong probinsya ng Isabela. Bagamat meron pa rin namang hangin at ulan ay at least nakakagalaw-galaw na kami matapos ang maghapong pagbayo ng bagyo. Alas 10 ng umaga kanina, bigay todong binayo ng Bagyong Juan ng Isabela. Walang pinipili ang nagngangalit na hangin. Ang tricycle na ito parang laruan lang na itinapon sa isang bugso ng malakas na hangin. Hindi rin nakaligtas sa mga bubong at hindi pira-piraso kundi dala rin pati ang kisame kung liparin. Winasiwas ng husto ang mga puno na peligrosong humahapay sa mga sasakyan sa kalsada. Sarado ang Maharlika Highway papasok at palabas ng Isabela dahil dito. Idineklara agad ang state of calamity sa probinsya umaga pa lang sapagkat malinaw na raw antimano ang dagok ng bagyo sa agrikultura. 89,000 hectares ng palayan ang hindi na ihabol sa anihan, 11,000 hectares ng maisan at 2,000 hectares ng gulayan. Habang bumabayo ang bagyo, walang magawa ang lokal na pamahalaan kundi ang maghintay na matapos ito. Nawala ang komunikasyon habang kritikal pa namang binabantayan ng Magat Dam na kung nagpakawala ng tubig, mahigit 100 barangay ang malulubog. Sa limitadong ulat na nasagap ng Kapitolyo, nasa may 120 pamilya raw ang lumikas, karamihan mula sa mga coastal barangay. Kung kailan naman kumagat na yung dilim, ngayon pa naman sana pwede nang mag-ikot yung ating relief at ang ating rescue team para masukat na talaga yung extent ng damage nitong Bagyong Juan sa Isabela. Dumating na rin dito, Mel, yung Kapuso Foundation para magpamigay sana ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Pero ang lahat nga ay inabot na ng dilim at wala na magagawa kundi pagpabukas ang lahat. Mel? Pero nagkita na kayo, Mark, ng GMA Kapuso Foundation team. Yes, Mel, magkakasama kami ngayon dito sa Kapitolyo. Ito lang yung pag-asa kasi namin na makakuha ng mga balita tungkol sa nangyari sa field. Bagamat maghapon ng walang komunikasyon, hindi rin natin kasi, Mel, ma-identify yung mga barangay na kailangan nating sadyain para bigyan ng relief and rescue operation. At kaya dito kami nakaantabay. Bukas sa bukas, pagka may liwanag na, ay susubukan natin mag-ikot, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Kakausapin po natin ngayon si Undersecretary Benito Ramos. Siya po ang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Magandang gabi po, Yusek Ramos. Si Mike Enriquez po ito at si Mel Tiangco. Magandang gabi, Mike, at magandang gabi, Mel. Nangailangan ba na magpadala tayo ng mga relief goods mula dito papuntang mga lugar tulad ng Isabela, Cagayan, Baguio at yung iba pang bahagi ng bansa natin dun sa norte, Yusek? Sa ngayon, hindi pa naman siguro kailangan. Dahil naka-preposition yung DSWD ng mga food at saka non-food sa mga probinsya na yan. Except
doon sa Dibilacan na Makunakon at saka Dibilacan, na kung saan yan ang unang hampas ng Typhoon Juan. Meron na yung bodega ng DSWD na nasira, meron about 10,000 na sako ng bigas doon na nabasa. Kaya kailangan i-assess natin kung pwede pa siyang gamitin hanggang bukas para sa ganon ay magamit ng ating mga kababayan doon sa Dibilacan. Opo, Yusek, paano po ang bilang ng mga isinilikas, yung mga tinatawag ng mga evacuees sa puntong ito at may posibilidad ba na madagdagan pa ang bilang ng mga evacuees? Wag naman sana, Yusek? Wag naman sana dahil yung unang report namin na kanina umaga 3,800 something ay palabas naman yung bagyo na. So hindi naman siguro madagdagan na yung evacuees dyan sa Cagayan Valley. Opo, bukod po sa evacuees, Yusek, yung mga pagguho o mga landslide, gaano bang kagrabe o hindi kagrabe dito sa super bagyo na ito, Yusek? Okay, dito sa highway natin, yung Cagayan Valley highway, ay hindi pa masyadong magamit ng ating mga kababayan dahil maraming natumba ng mga kahoy at mga poste ng kuryente na nakakasagabal sa kalsada hanggang Tugigaraw. Opo, Yusek, sige po, sorry Yusek, putol na po ako. Isang mabilis na tanong na lang. Pwede ba nating masabi na sa puntong to habang nag-uusap tayo, ika nga sa wika Ingles, the worst is over dito sa super bagyo na ito? As far as Cagayan Valley is concerned, the worst is over. Kaya doon naman sa Cordillera at saka sa Ilocos sa region, yan naman ang bubuguin niya. Kaya gusto ko lang, Mike, na Mel, na banggitin dito na yung Baguio, Dalupirit, Nueva Vizcaya Road is closed. Opo, sige po. Yung Kalanasan Claveria Road doon sa Apayao is closed. Opo. Sige po. Yung Zigzag Road doon sa Quezon Road papuntang Baguio is closed. Opo. Ang open ay yung Halsema Mountain from Bontoc to Baguio. Okay. Yung Bontoc to Banawe passing Mount Pulis is open. Nagilian? Yung Nagilian Road is open. Marcos Highway is open. Okay. Maraming salamat po. Patuloy kaming tututok sa inyo dyan. Undersecretary Benito Ramos, Executive Director ng NDRRMC. Maraming salamat, Mike, Mel. Nakatutok din sa Bagyong Juan ang mga youth scoopers sa Twitter account ng GMA News. Ang sabi ng tweet ni Blowfish64, nandito na si Juan, ibang level na ito. Mahangin at maulan dito sa Urdaneta City sa Pangasinan, huwag sanang bumaha rito. Ayon naman kay JC Love 8, Rojas, Isabela po, madami na ang mga bahay na nasira at mga natumbang puno. Nag-aalala naman si Donnie Cons para sa kanyang kapatid. My sister in Cabanatuan, Isabela, SMS, o nag-SMS siguro yan, that they are now being battered by strong winds and heavy rains. No electricity but with cell phone signal. Nag-tweet din si Winty May, hirin ba yung buong Nueva Vizcaya, may ilaw pa po at medyo lumalakas na ang hangin pero wala namang ulan. May panawagan naman si Ice Chasey, let's pray for the safety of those who are in Cagayan. Patuloy pa rin kaming tatanggap na inyong mga mensahe na mababasa ninyo sa inyong mga screen sa kabuuan ng 24 oras. Mag-log on lang sa inyong Twitter account at mag-reply sa GMA News sa www.twitter.com/GMA News. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Isang Marikina sa mga lugar na hinambalos noon ang Bagyong Ondoy, kung inyo pong matatandaan. Ngayong may bagyo na naman, naghanda talaga ang mga residente at ang lokal na pamahalaan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ilang hakbang lang ang layo ng bahay ng pamilya ni Marinel sa Marikina River. Kaya nang manalasa ang Bagyong Ondoy, lumagpas sa kanilang bubong ang baha. Dahil noon lang daw nila naranasan ang ganoon, hindi raw nila alam ang gagawin. Ang mga titulo ng lupa, birth certificate, diploma at iba pang mahalagang dokumento, kung di nabaon sa putik, inanod ng baha.
Marami nga rin gamit na nasira, ganun. Grabe din po, as in lagpas bubong din po talaga Buti dito walang sa amin. nasaktan sa inyo. Wala nga po, isawa din ng Diyos. Kasi hindi rin nangyari sa gabi. Ang ilang bata raw sa lugar, di pa rin nakaka-recover sa trauma. Natatakot kapag umuulan? Sagot. Apa. Tuwing umuulan, ang ilang mga taga-Marikina sinisimula ng kabahan. Pero dahil sa grabeng sinapit nila noong bagyong Ondoy, mas alam na raw nila kung ano ang gagawin nila ngayon. Mahina pa ang ulan kanina, pero si Marinel inihanda na ang mga damit na dadalhin sakaling lilikas. May dala rin siyang payong, kandila at posporo at mga gamot at bitamina. Ang kanilang mga cellphone fully charged. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng Marikina na sakaling tamaan ng bagyo ang lungsod, mas madali na ngayon makumbinsi ang mga residenteng lumikas dahil na rin sa pinagdaanan noong bagyong Ondoy. Pati ang lokal na pamahalaan, mas handa na rin daw ngayon. Bago pa man mag-anibersaryo ang pananalasa ng Ondoy, ang Marikina Local Government nagsagawa na ng ilang pagsasanay para sa pagtugon sa mga kalamidad. Namili na rin ng mga motorboat, life jacket at salbabida. May mga warning device ding nakakalat sa pampang ng Marikina River para mamonitor ang pagtaas ng tubig. Meron na tayong kinabit kasing warning device o sirena para mag-alarma sa mga mamamayan natin taga Marikina. May nakakabit sa baybayin ng ilog. May binuo na ring Disaster Council at nabigyan na ng assignment ang lahat ng mga departamento mula sa pagbibigay babala hanggang sa clearing operations. Ang Public Information Office namimigay rin ng leaflets kung saan nakalista ang mga hotline na pwedeng tawagan. Mga programa ng lokal na pamahalaan para sa kalikasan, mga dapat dalhin sakaling lilikas, mga alarm level at kaukulang aksyon, mga tatandaan kapag baha, at paano gumawa ng sariling pampalutang gamit ang mga bote ng soft drinks. Ang target namin 100% talaga walang mangyaring madisgrasya sa Marikina. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Uulitin po namin mga kapuso ngayong may bagyo. Maging ready ha, magplano, magsiguro, makibalita. Tumutok sa GMA News, sa Super Radio DZWB at sa gmanews.tv. Pwede rin kayo makibalita sa aming Twitter account. I-search lang ang GMA News. Handa po kaming maging kaagapay ninyo ngayong may bagyo. Susunod! Eksklusibo, ambulansyang may sakay na pasyente tumagilid. Miko Aito na masama raw ang loob sa dating katribong si Solen Gusaf na bumoto para patalsikin siya sa Survivor Philippines. Charis, binigyan ng standing ovation sa kanyang concert sa Las Vegas. David Foster yun At ang mga pinakasariwang balita pa rin tungkol sa hagupit ng Super Bagyong Juan, tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.